Ang ideya ng heat apocalypse ay parang intense, di ba? Alam naman nating lahat na unti-unting tumataas ang temperatura sa ating mundo at kitang-kita nga natin ang epekto ng climate change. Dahil dito, ang mga heatwave ay lalong lumalala. Natural lamang na mag-alala tayo sa kung ano ang pwedeng mangyari sa future natin. To put things into perspective, ang mga scientists ay nagsimulang magtala ng panahon mula noong 1880. Ngayon, mas mataas sa temperatura kaysa sa dati. Pero hindi lang ang init ang problema kasi mas marami pang ibang issue ang pwedeng lumala dahil sa sobrang init. In fact, nitong July last year lamang, naranasan ng England ang Red Excessive Heat Warning. Hindi lang Europa ang mainit, pati na rin ang ibang parte sa mundo, lalo na dito sa atin. Obvious naman kailangan nating magsimulang kumilos para tugunan ang pagbabago ng klima at paghandaan ng mga hamon na darating. Parang ang init-init talaga, no? Kailangan na nating baguhin ang buhay natin para ma-survive to. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, kailangan na nating baguhin ang mga ginagawa natin araw-araw para maka-adapt sa init. Dahil dito, epektado rin ang mga gusali at kalsada na sobrang hirap na rin sa sobrang init ng panahon. Sa katunayan, mas nagiging seryoso na ang mga sitwasyon. Nagsara na nga ang public transportation dahil sa init. Pati mga teatro nagsara rin kasi hindi nila kaya magbigay ng malamig na lugar sa mga tao. Kahit ang mga emergency medical services ay nahihirapang tugunan ang pangangailangan dahil nga sa pagtaas ng mga emergency na may kinalaman naman sa kalusugan dulot ng init. Sobrang init, di ba? Kung pwede lang magkulong sa ref, ginawa na natin yan. Dahil kitang-kita naman ang epekto ng init. Sa Britain, ang kalsada ay talagang natutunaw. Samantalang ang Hammersmith Bridge naman sa ibabaw ng River Thames ay binalot sa foil para maiwasan ang pagkasira ng mga steel bar dahil sa tensyon. Yung tren, nahihirapan din dahil baka pumalpak yung mga riles. Lahat ng to ay nagpapakita kung gaano tayo hindi kahanda para sa temperaturang ito. Take note ha, last year yan. In fact, lalo pang magiging masama ang sitwasyon sa mga susunod na taon. Ayon kasi sa mga eksperto, 3 beses na mas maraming heat-related na kamatayan sa UK ang mangyayari by 2050. At dahil hindi naman lahat ng bahay sa Pilipinas ay kaya ang sobrang init, ang hirap talaga maghanap ng solusyon sa mga heatwave. Kailangan nating kumilos para harapin ang climate change at maganda sa mga problema na darating. Grabe na talaga mga sunog sa kagubatan sa France, sa Spain, pati na rin sa Portugal, pati nga Italy sobrang tagtuyot na. Ang init na ngayon kahit mga healthy sa atin pwede magkasakit kapag umabot na ng 104 hanggang 110 degrees. Level 4 heat alert nga raw, sabi nila. Pero hindi lang pala init ang problema. Yung sobrang init pwede magdala ng iba't ibang kalamidad yan mula sa baha hanggang sa mga bagyo, sunog, pati na rin unos. Naalala mo ba yung sunog sa US West Coast? Grabe, hindi biro yun dahil yon sa sobrang init at malakas na hangin. Sa ngayon, ramdam ng mga tao ang init, literal na init. Ang mataas na temperatura at mga sunog sa kagubatan ay nagdulak sa libo-libong tao na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. At ang mga bilang ng mga climate change refugees ay patuloy na dumarami sa darating na panahon. Nakakatakot isipin pero hindi natin pwedeng isantabi na lamang ito at sumunod na lang sa agos. Ang wet bulb temperature, kahit medyo kakaiba pakinggan, ay mahalaga. Bakit? Ito ay sumusukat ng temperatura at humidity sa parehong panahon. Alam naman natin kung papaano nakakaapekto ang humidity sa pakiramdam natin. Pag nasa sobrang init at may humidity na lugar, tapos hindi pa makapagpalamig ang pawis natin, baka hindi na kaya ng katawan natin at maging delikado na. Ang mga scientists ay nagbabala sa atin na ang wet bulb temperature ay patuloy na tataas at hindi ito magandang balita. Sabi nga nila baka dumami ang mamamatay dahil sa sobrang init. Grabe diba? Parang pang end of the world prediction. Sa susunod nga baka magkaroon na tayo ng ice condo para makaiwas sa sobrang init. Pero alam mo ba pati White House nag-warning na rin kung sino ang higit apektado ng init. Hindi lang yung mga pawis na manggagawa, kundi pati na rin yung mga batang walang aircon sa school at yung mga tao sa mga may hirap na lugar na kulang sa mga resources. Sabi pa nga ni President Joe Biden, code red daw ito. Parang nasa pelikula tayo na nagtatapos sa mundo. Kaso nga lang, totoo itong nangyayari. Nakaramdam din ng sobrang init ang United Kingdom. Grabe nga raw ang heatwave na kahit mga sanay na atleta, hirap na magpalamig. At syempre yung mga magsasaka natin na nahihirapan sa pagtatanim ng mga kain natin sa gitna ng arawan.
Tapos ang masaklap pa nito, biglang uulan. Parang laging may weather challenge sila, di ba? Pero hindi lang magsasaka ang apektado ng init. Sa US, nabigay ng babala ang White House para sa mga bata sa school na walang aircon at sa milyon-milyong mga workers na nagtatrabaho sa sobrang init. Problema to dahil mas maapektuhan ng mga komunidad na kulang sa resources para sa init. At kung akala mong hindi na pwedeng lumala, may babala ang mga scientifico tungkol sa wet bulb temperature na nagme-measure nga ng init at humidity. Kapag umabot sa 97 degree yung wet bulb temperature, yung mga taong hindi makakapagpawis, baka mamatayin sa init. Grabe, di ba? Dahil sa tumataas na init, kailangan na nating maghanda para sa heatwave na paparating. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng maraming ice cream o paghanap ng malapit na pool. Kailangan handa tayong harapin ang sobrang init. Una, siguraduhin mo na may sapat na tubig, pagkain at gamot para sa 2 linggo. Ayaw mo namang maabutan ng sobrang init na walang baong essentials. Importante rin na hydrated tayo, kaya uminom ng madaming tubig at iwasan ang alak na parang sakit. Pangalawa, gawing malamig ang bahay mo, pagsisil ng bintana at pinto at iba pang tricks na may isip mo, lalo na kapag naka-aircon ka. Dapat ang bahay mo ay ang safe haven mo, parang oasis sa disyerto sa gitna ng init. Kamustahin mo rin ang mga kapitbahay mo, lalo na yung mas prone sa heat exhaustion at heat stroke, gaya ng mga bata, mga alaga, at pati na rin na may mga kapansanan. Maging mapagmasid sa mga sintomas ng heat-related, gaya ng sobrang pagpapawis at basang balat. Huwag antayin na maging huli ang lahat bago tukuyin ang mga palatandaan na ito. Nagtutulungan na rin ang gobyerno sa mundo para magpatayo ng mga bagong infrastruktura at matulungan ng mga tao. Kailangan talaga nating bigyang pansin ang kalagayan na ito. Sana ay natuto at na-inspire kayo sa video na ito. Laging tandaan na mag-ingat palagi at palaging maligo lalo na ngayong tag-init. Tulad nga na napag-usapan natin, mayroon tayong global heat wave ngayon na apektado tayong lahat. Dapat talaga mag-ingat para maging safe at healthy sa ganitong panahon. Huwag kalimutang uminom ng tubig, magpalamig at alamin ang kalagayan ng mga mahal sa buhay, kapitbahay, pati na rin mga hayop. At isipin din natin na totoo ang climate change at may papel tayong ginagampanan dito. Magtulungan tayo para sa positibong epekto sa ating mundo. Like, share, and subscribe sa mga videos na ganito. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.